Alam mo, may isang gathering na dinadagsa ng milyong-milyong Pilipino linggo-linggo. Para sa marami, para itong tahanan. Pero para sa iba, isa itong malaking kontrobersya. Kaya ngayon, aalamin natin, ano nga ba talaga ang The Feast? Ano ang kwento sa likod ng isa sa pinakamalaki at masasabi nating pinaka-unconventional na komunidad na Katoliko dito sa Pilipinas? Okay, magsimula tayo sa quote na to. Ito, galing mismo sa founder si Bo Sanchez. At sa totoo lang, dito mo na agad makukuha yung buong vibe nila, yung puso ng kanilang philosophy. Ang sinasabi nila, hey, hindi ito para sa mga perpekto. Bagkus, ito'y isang lugar para sa mga taong, alam mo yun, nasasaktan, nagkakamali, at naghahanap ng paghilom. So paano ba nagsimula ang lahat ng to? Well, ang kwento niyan, nagumpisa lang pala noong 1980 sa isang simpleng-simpleng prayer meeting sa garahe ng Pamilya Sanchez. Ang tawag nila noon, Light of Jesus Family. Mula sa garahe, by 1997, doon na formal na binuo ni Bo Sanchez yung The Feast. Ang goal, isang lingguhang pagtitipon na mas madaling lapitan, mas relatable para sa mga ordinaryong tao. At ito yung mission nila. Napakalinaw. Ang target audience nila ay yung mga unchurched people. In short, hindi yung mga taong linggo-linggo nang nasa simbahan. Ang gusto nilang abutin ay yung mga taong pakiramdam nila out of place sila sa tradisyonal na simbahan or yung mga matagal ng, kumbaga, manlamig na ang pananampalataya. Sige, tingnan muna natin yung magandang side. Ano ba yung dahilan kung bakit grabe ang pagtangkilik dito? 'Di ba? Anong meron sa The Feast na talagang nakukuha ang kiliki at puso ng milyong-milyong tinatawag nilang feasters? Una, yung come as you are culture, walang pakialam kung anong suot mo, walang judgment. Pangalawa, yung mga talks nila, sobrang practical. Hindi lang yung malalalim na theology, kundi yung mga usapang pera, kalusugan, relasyon, yung mga bagay na pinagdadaanan mo araw-araw. Bukod pa dyan, meron silang maliliit na grupo, yung light groups, para talagang may support system ka. At higit sa lahat, binibigyan nila ng chance yung mga ordinaryong miyembro na maging leader at mag-serve. Pero syempre, 'di ba, hindi lahat fan. Sa kabilang dako, may mga mabibigat na batikos at mga seryosong tanong na binabato sa kanila. So, let's be fair, harapin natin yung mga kontrobersya. Ito na siguro yung pinakamalaki at pinaka-common na kritisismo, yung akusasyon ng prosperity gospel. Ano ba to? Well, ito yung idea na kapag matindi ang faith mo at malaki ang bigay mo, ang kapalit niyan ay material na yaman galing sa Diyos. Dito talaga kumukunot ang noo ng mga kritiko. Kasi para sa kanila, parang masyado nang nagiging tungkol sa pera ang usapan. Sabi ng ilang mga dating miyembro at kritiko, parang nasa business conference ka raw imbes na sa isang worship service. Tapos may nararamdaman daw silang pressure na mag-tithe or magtanim ng binhi. Sinasabi rin ng mga mas traditional na Katoliko na yung mala concert na worship, nawawala yung solemnity, yung kabanalan. At para sa iba naman, parang nagiging social club na lang to para sa mga middle class. At dito sa slide na to, kitang-kita yung pagkakaiba. Yung tradisyonal na misa, 'di ba? Tahimik, solemne, nakasentro sa mga ritual. Ang The Feast naman, high energy, moderno, at ang focus, yung mga practical na aral sa buhay. Dito talaga nagmumula yung maraming debate kasi magkaiba yung approach. Pero teka lang, sa gitna ng lahat ng papuri at batikos, merong isang aspeto ng The Feast na madalas hindi na pag-uusapan. At yun yung kanilang mga gawaing pagkakawangagawa. Ito yung tinatawag nilang Mercy Ministries. At hindi ito basta-basta lang. Yung pundasyon ng kanilang paglilingkod nakabase talaga sa Biblia, particular sa Matthew 25. Alam mo yon, yung kwento kung saan hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing base sa kung paano sila nagsilbi sa kapwa nila. Para sa The Feast, ito yung direktang sagot nila sa utos ng Ebanghelyo. At ito yung pruweba na hindi lang to salita, may gawa. Sa bawat act of mercy na sinabi ni Jesus, may katapat silang ministry. May He Cares Foundation para sa mga batang kalye. May Grace to be Born para sa mga dalagang ina na walang matuluyan. Nariyan ng Anawim para sa mga lolo't lola na inabandona. Meron pa silang dedikadong prison ministry. So, talagang sinasagot nila nga bawat item sa checklist. Sa ngayon, pagkatapos nating makita ang magkabilang panig, ang malaking tanong, ano ba talaga ang official stand ng simbahang Katoliko sa kanila? Okay lang ba to sa kanila? Kinikilala ba sila? Ang sagot? Oo.
Ang The Feast ay isang opisyal na organisasyon na may basbas at pagkilala mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Sa katunayan, madalas pa nga mismong mga obispo at kardinal ang nagmimisa sa mga malalaking events nila. So, baka ang pinaka-importanting takeaway dito ay ito. Baka yung debate hindi dapat tungkol sa estilo, kung concert ba o tahimik na misa. Baka ang mas malalim na tanong ay, ano bang nagiging bunga? Ano ba ang resulta ng kanilang mga ginagawa sa buhay ng mga tao at sa komunidad? At dito natin iiwan ng ating talakayan. Ibinabalik namin sa inyo ang tanong na to para sa sariling pagninilay, ano man ang kinabibilangan mong komunidad. Ito yung ultimate question, di ba? Pinapalapit ka ba nito sa pagpasa ng krus at paglilingkod sa iba? O ginagawa ka lang nitong mas komportable sa sarili mong buhay?